Black Entertainment. Start tayo sa, sige pa tayo. Yan din yung sa magandang question po. Nabuo po yung banda namin since way back 2013. Galing po kami ng Synergy Music. Haganas pa po yung band namin. Naglabas po kami ng album. Meron pong 10 songs yun. And then, pinulag ko yung album namin sa lahat ng music stores kasi medyo hindi nakaintindihan yung management. And then, napunta kami sa Black dahil kay, sa isang gitarista namin na wala na ngayon dito sa grupo namin. Mayroon na po siyang ibang pinagkakabalahan. And dahil sa kanya, naglalala niya po si Ma'am Evelyn sa Synergy. Basta si Ma'am Evelyn. And then, nanonood si Ma'am Evelyn yan. And then, siya po yung nagpano sa amin, and then kilala na po sila ni Sir and then ng Grace Cristobal. And then, yun po yung kwento namin na dito kami sa Black ngayon. And then, sobrang pong saya namin na dito po kami sa Black. Nag-start po ng music career mo, paano ka napunta sa... Nag-start po yung sa music career ko. 2011 po. Dahil sa mga barkada ko rin nahilig sa music. Then, minahal ko na po yung ginagawa ko. Naging trabaho ko na rin po. Tsaka, napunta po ako sa Black dahil po kay Dion Critico. Hanggang sa nakilala ko si Sir Louie at si Derek Edrix. Yun po. Then, nagkatrabaho na po kami. Nakabuo po ng mga music. Hanggang sa ito na po, nakabuo ng music video. Yan po. Hello, good day po. Bali, since 2018 nabuo po yung Senti Drama na may kanya-kanya po kaming banda. And then sa Tarlac City, laging may gigs, may production. Nagkikita-kita po kami sa kanya-kanya po namin sariling banda noon. And then, naging close po kami. And then, nabuo po yung Senti Drama 2019. Napunta po kami sa Black Entertainment dahil sa kaibigan po namin si Ma'am Evelyn Seale. Siya po yung nagdala sa amin sa Black Entertainment, and then pinakilala po kami, introduce po kami kay Sir Louie and kay Ma'am Grace po. And pinarinig po namin yung mga songs. Yun po, naging okay naman po sa kanila. And then, pagtuloy-tuloy na po. Hanggang makagawa pa po kami ng ibang songs. Thank you po. Hello, my name is Marley from TikTok.com. With the rise of OPM and catering diverse audiences, what do you think sets you guys apart in the music industry? Kayo muna. English eh. Pakiulit po. What sets you apart? So sa pag-usbong ng OPM music sa music industry, what do you think you guys sets you apart from from other artists in the music industry? So ano yung pinagkaiba nyo sa mga artists na nasa music industry na? Thank you. Hello po. Yun po, sa music industry naman po. Yung sa mga nauusong kanta po kasi ngayon na nasa mga maraming banda ngayon dito sa Pilipinas. Yung pinagkaiba lang po sa amin sa Senti Drama. Kaya napangalan po namin Senti Drama. More on Senti po kami mga kanta. Kumbaga, yung mga ginagawa po namin kanta, gusto namin makarelate yung mga nakikinig po sa amin. And then siguro po may sarili din po kaming identity sa mga songs po namin. Kaya yun po, yung pagkakaiba din namin sa mga ibang artist po ngayon na most po. Thank you. How about for Padayon po?
Yun po, yung pinagkaya po namin sa ibang artist, siguro, kasi po nag-try po kami ng iba't ibang genre. Dati nag-ano kami, medyo rock po kami, and then ngayon, medyo nag-ano kami ng tawag dito. Ano yun, genre. Hindi pa po kami medyo nag-slow po kami. Yun po yun po yung pop rock daw sabi ng vice ko namin. So nag-pop rock kami ngayon. Yun po yung pinagkaiba namin sa ibang artist. Tsaka sabi ng drummer namin, pinagkaiba daw, yun, pop rock din. Yes, sir. Same Yes, question. yes po. Ako po, I think, marami rin po akong marami rin pong mga nag-R&B din ngayon. Kaya tingin ko po, same kami ng mga music, pero magkakaiba, nasa tao po kung ano yung taste nila. At saka, kanya-kanyang trip lang din po kung ano yung music na magagawa namin. Yun lang po. Thank you po. May question lang din po ako kay Engineer Grace and Engineer Louis. Yes, what made them the perfect addition to the Black Music Roster of Talents? Bakit ko ba sila kinuha? Actually, kinuha ko ba kayo? Ang ito nyo, kung gano'n sila kakulit, gano'n din kasi kakulit yung management din. Hindi, ganito yan. Actually, it's been 1 year na, no, di ba? Since na-introduce kayo sa amin ni Ate Lynn. Actually, si Ate Lynn kasi galing ng BMG Records. Yon. Alam nyo na ngayon, ha? Lagot kayo kasi hindi nyo alam. Baka nga hindi nyo pa nga kilala talaga si Ate Lynn, eh. Actually, ganito yan. Sa totoo lang, wala kami bala kumuha talaga ng mga banda before. Kasi that time, ang pausmong talaga is yung P-pop groups, di ba? Alam niyo naman yun. Kayo naman palagi yung mga nandun, di ba? Press. Okay, so yun lang palagi po yung nung time na yun is more on P-pop groups and at the same time mga rappers. Pero syempre, hindi naman hindi mo mayaalis kasi sa amin na lahat naman po pwedeng mabigyan ng opportunity. Like, katulad sila. Pero ito lang talaga masasabi ko, no? Hindi porket pumasok tayo sa isang para sa inyo tong lahat, okay? Hindi porket pumasok tayo sa isang production company or talent management company or label or music label. Pagpasok natin, ayan na kaagad. Kapag gumawa tayo ng kanta, release ka agad. Hindi ganon. So lahat may proseso. Kasi kung minamadali natin yon, no? Kung minamadali natin, lalo na naka-live tayo, may nanonood dun sa Black Entertainment ngayon, para marinig din at malaman din ng mga tao na, alam mo yun, yung sa industry kasi ng management, akala nila, okay, pa-manage tayo sa kanila, pa-manage tayo, sisikat na tayo, ganito, ganyan. Actually kami, as management, sa totoo management lang naman talaga dapat di ba? Pero ano yung i-manage namin kung hindi naman kayo sikat? Tama? So, nandun lumalabas ang aming production company. So, production meaning, nagpo-produce, di ba? So, para kayo makilala, kasi nga hindi pa kayo sikat di ba? Para kayo makilala, kailangan namin kayong i-produce. Kasi wala rin namang kukuhang production company sa inyo, producer, label. Kasi sino ba naman kayo para kunin nila? Tama? Okay? So, ang nangyari dito, we're giving opportunity talaga sa mga taong nakikita naman talaga namin na nagpupursige. Sa totoo lang, kami, kahit gumawa kami ng napakaraming promotions, ayan, magtawag kami ng mas marami pa sa kanila dito, kung hindi nyo tutulungan ang sarili nyo na sumikat at galingan yung mga ginagawa nyo ngayon, wala ding mangyayari. Kumbaga sa parang anak ko kayo kahit i-enroll pa kita sa pinakamahal na eskwelahan, kung hindi mo aayusin ang pag-aaral mo, di ba? Hindi ko kayang bayaran ng school para graduate ka. Gets nyo yun? So, kaya kong magbayad ng promotions, anuman, no? Kasi, ito lang excuse lang. Ito kasi, naririnig namin, kung susugalan daw namin ang mga artist, sugal na kung sugal. Okay, hindi tayo ganon, ha? Hindi tayo ganon. No? Hindi tayo come what may lang, susugal, hindi.
kailangan gamitan ng utak. Di ba? Kayo din, ginagamitan niyo ng utak ang music nyo. Hindi yung gawa lang tayo ng gawa. Kasi kailangan, i-please natin ang in general people, hindi lang yung i-please nyo ang sarili nyo. Okay? So, okay, ganito yung sa tanong mo, bakit namin sila kinuha? Okay, bakit ba kayo nasa amin? Yun ang ibabalik kong tanong, bakit ba kayo nasa amin? Diba? Dahil unang-una, nagtiwala kayo sa amin, no, bilang pangalawa o pangatlong magulang or pang-ilan nyo ba kaming magulang? Kahit ako na rin, for example, sabihin natin mas matanda kayo or kami mas matanda. Magulang nyo kami dito sa industry ng entertainment. Okay? So, kaya kailangan, di ba, bilang magulang nyo, pagkatiwalaan nyo yung magulang nyo, nagtitiwala kayo na bibigyan kayo ng magandang buhay. So, dapat lang na sumunod, di ba? Makinig at sumunod. Di ba? Ganun naman yung mga bata, di ba? Nagiging maayos ang buhay nila kapag marunong makinig at sumunod dun sa mga magulang. So, dapat ganun din kayo. Trust the process. Yung process natin, process ng Black, pagkatiwalaan nyo, no? Ngayon, nakikita nyo, hindi lang management na si Black, di ba? Alam nyo na nagpo-produce na siya. So, we're building our credibility in this kind of industry like yung entertainment. Lalong-lalo na pagpasok namin sa entertainment, napakaraming issue, no? So, ngayon, ang pinaka-importante sa lahat, pagbutihan nyo yung ginagawa nyo at ang pinaka-importante din, pagtiwalaan, magtiwala lang kayo sa amin, mga magulang nyo, dito sa industry na to. Okay? Nagkakaintindihan tayo mga anak? Thank you po. Thank you, Engineer. Congrats, everyone. Hello po, ako po si Matt from Nakoncha Lovers. Question ko po, sino yung mga musical influences nyo? And kung bibigyan kayo ng chance na maka-collaborate ng isang band or isang artist, sino yun and bakit? Para sa amin po, marami po kaming bandang nag-influence sa amin. Kaya ng Parokya, Kamigazi, Rivermaya, E-Heads. Siguro kung bibigyan kami ng chance na makatrabaho sila, siguro yung E-Heads din. Kasi parang sila yung madaming hit songs. Yan. Parang may kang binubulong sa yung mga nagsasalita din. Ayun. Maraming silang mga kanta nga nag-inspire sa amin na gumawa din ng mga magandang kanta. Yun po yung dahilan po namin. Ako po, nag-inspire po sa akin. At si Girls One, at 107, yun po. Then sa mga artist naman na gusto kong makakulab, Flow G, gano'n, kung papalarin ko. Then Yuri Dope, sa mga rapper ngayon ng mga lyricists. Yuri Dope talaga din, Flow G. Yun po. Kami pa lang po, bata pa lang po kami talaga. Tulad nga po itong suot ko pong slap siya. Alam natin na wala na talaga sila. And ibang banda na po yung kapasukan nila sa ibang member nila. Alam natin wala na talaga sila. Pero kami ngayon, kung makakakulab man namin ng ibang banda, siguro River Mile. So, Thank you po. Hello, Mark from Entertainment Web and Gravador. So para sa inyo lahat, kasi chinecheck ko rin yung mga songs yung kanina, saka pinakinggan ko rin. Mula rap hanggang bands, parang may hugot. So yung isa may kinanta na parang aasa ba? Aasa ba? Then yung other one naman, may hugot na rin, hindi dalawang banda. So, do you guys compose your own music and may mga pinagdaanan ba talaga kayo sa mga buhay? At ganun kalalalim rin yung mga lyrics ng music. Ayun naman sa mga nagawa po naming lyrics. Bumabase po ako ng dati kapag gumagawa pa ako ng lyrics ng kantang yun.
nung high school pa ako or college. Kaya, pag bigla ko naaalala na, parang ang sarap gawin itong kantang to. Pwede natin gawin to, pagtulungan natin. Ayun. Kaya sabi ko nga sa mga band member ko, bro, may nagawa kong magandang lyrics ka o baka magustuhan nyo. Ganyan, sabi ko. Mostly si Paring Jan, ayan. Sa kanya ko pinaparinig muna, tapos yun hanggang mabubuo na namin yung isang kanta. Ako po yung tungkol sa, kaya po nang nasabi niyo, sa Aasa ba? Ano po, actually galing siya sa friend ko sa Facebook. Actually nag-post lang po ako sa Facebook kung ano yung pwedeng maging topic ng kanta. Then isa po siya sa mga natripan kong topic. Then iniisip ko po kung paano ko maibigyan ng kwento yung word na Aasa ba. Then dun po, pinag-upload po siya, pinag-post ko. Then ginawa ko ng story. Hanggang sa nabuo po siya, hanggang sa naging kanta na. Then sa tulong din ng beatmaker namin, si BJ Prower. Naging kanta po siya. Then meron din po akong isang kanta na title is Mahal Ko. Yun naman po is about po sa asawa ko ngayon. Kasama ko sa struggle ko sa buhay. Na naniniwala po sa akin sa music. Yung support po sa akin na yan. Eh din sa amin naman po is na-relate naman po namin yung ginagawa namin kanta sa mga buhay po namin. Kaya po ng hadlang, yun yung sinulat po ng gitarista namin na na-aksidente, si Paring Jazz. Yun yung lead guitarist namin na sinulat niya yung hadlang dahil sa mga, siguro sa mga pangarap na nauugot-ugot namin sa dami-dami ng trials na inano namin sa mga buhay namin na gusto namin talagang mga tao. So sa black lang po namin naramdaman yung unang ganitong klaseng pagbibigay ng importansya. Thank you so much la Sir Luis Gayo Reyes. Saka yung mga sinusulat din na ng gitarista namin is naano din sa kanyang buhay din mismo. Sa amin, tinutulungan din namin sila kung may nagawa siyang lyrics na pinagtutulungan namin na gawan ng musika ng rhyme. Hi. Hello, Peter. Curious lang ako, paano yung setup nyo na yung talents na kayo ng black music? Since yung padayon, taga Leyte, kayo taga Tarlac, paano yung, lahat kayo nag-approve? Dito na kayo lahat nakatira? Yung sa amin po, hindi po. Bali naka-base lang po kami sa Leyte as of now. So pabalik-balik kayo ng Manila? Dati po, nung time na nag-commit kami ng sa block, nag-stay kami di for 3 months. Then, para sa amin, para hindi maano yung setup, nag-decide kami umuwi muna. Then pag merong mga ganitong events or sa kanila po kami magpapano or yung block na mismo yung sa amin. Yun po yung setup. Pero sa ngayon po, nandun po kami sa Leyte. Pag nandito kayo, saan kayo nag-stay? Meron po kami mga pamilya dito sa So Manila. hindi ibig sabihin na sama-sama kayo Yes po. sa isang bahay? Yes po. Sila, Senti Drama. Si Yancy ba talaga Manila ka? Alas Piñas. Bali, umuwi pa rin po kami sa Tarlac. Halimbawa po may yung block sa amin, tawag po sa amin. 2 days before or 1 week, ganyan na yun po, luluwas na po kami. Ano po yung setup namin pag pinapatawag kami ng block. Nung bago kayo pumirma sa block, sa mga sarili ninyong mga lugar, kunyari sa inyo sa Tarlac, sa inyo sa Leyte, anong mga gigs ang ginagawa ninyo enough for Black to take notice, or si Evelyn na dating taga BMG, enough for her to take notice of your talents? Anong ginagawa nyo bilang banda? Saan kayo tumutugtog? Kasi po,
tulad po ako, minsan po nagsiset po ako sa mga bars. Pero hindi ko po sila kasama. May iba rin pong trabaho yung mga kasama ko. And then pag pag may gig sa Tarlac na nagigig po kami sa event sa Tarlac minsan. Ang bawa po sa Kalahi Festival ng Tarlac sa Kapitolyo. Doon po, kompleto po kami tutugtog doon. Yun po. Doon ba, sa kultura ba, talagang marami ang banda doon? Marami po. Marami pong musicians sa Tarlac. Sa Leyte, ganun din. Marami din. Kay Engineer Grace, oo nga, syempre. Ma'am, upo ka na lang po kaya sa gitna. Pero may ilaw, madam. Pero may ilaw. Bakit sa gitna ka talaga? Ayan. Oo. Tsaka, ikaw ang only rose. Ma'am, conscious effort ba yun na marami naman ding talents dito na pumupwesto sa mga bars, sa mga... Bakit nagkataon lang na taga-Leyte, taga-Tarlac yung na pag-decide nyo na ikontrata? Actually po kasi, inilapit po talaga kasi sila sa amin ni Ate Evelyn. Kasi si Ate Evelyn po kasi yung umayos po nung para po doon sa credits nung una po naming artist na Crazy as Pinoy. So siya po kasi yung nag-arrange nun para doon sa credits nung song dahil gagawin namin siya ulit, i-remake. So si Ate Evelyn kasi nag-introduce siya na baka naman pwede mong tulungan. May dalawa akong banda na taga-Leyte at saka Tarlac. So ang una talagang pumasok sa isip namin, ang lalayo. So, paano kaya yun? Anong gagawin nating arrangement doon para, lalo na kunwari kung something na may papatawag sila dito, pag gagawin ng kanta, like, syempre, andyan na kasi sa studio namin yung recording studio na eh. So, doon na namin sana sila paparecord. Yun nga lang, talaga, hindi naman sila pwedeng magstay dito ng matagal dahil may mga kanya-kanya silang pamilya na inaasikaso. And at the same time kasi, hindi ko mo, yun nga, sabi ko nga kanina, hindi ko mo pumasok tayo sa isang company or label na mag-handle sa atin, alam na natin kaagad na pwede na tayong kumita or something na gano'n. So, nandun pa lang tayo sa stage kasi na hinuhulma lang muna natin sila. Although, kahit na sabihin natin na nakalabas na sila before, may mga kanya-kanya na silang banda, pero syempre nandun tayo sa proseso na eto na sila ngayon nandito na sila under management namin. So, kailangan naaayon doon sa kung paano yung proseso na meron ang Black para sa pag-handle ng artist na katulad nila. Kasi, syempre, hindi naman pwedeng ipare-parehas. Kunwari, mag-handle ka ng P-pop, parehas din sa kanila, iba-iba yan. So, kaya po, yung sa amin, yun nga, dahil nga po sa inilapit sa amin sila, and at the same time, nakita naman namin yung passion nila talaga na gusto nilang gawin to, although napakarami na po na talagang mga banda, di ba? Pero, andun kasi yung puso namin ng pagtulong Although, alam nyo naman na negosyante kami from the start, dahil hindi lang naman si Black ang sinimulan naming negosyo, kaya nandito si Black dahil kay Alcaviva Waters Philippines. So, dun pa lang, nag-start na kaming magnegosyo. Pagka sinabi mong negosyante ang tao, unang-una, ang basic instinct mo niyan lalabas sa isip mo na pera lang, di ba? Pero kami kasi, kahit na panoorin nyo man yung naging buhay namin, kaya kami nagsimula magnegosyo hindi lang dahil sa pera. Para din dun sa passion namin na gusto namin makatulong. Kasi sabi ko nga po, hindi po tatagal ang negosyo namin as water station na nag-i-install kung wala po yung puso namin doon na makatulong, na mabigyan ng negosyo mga tao, kahit yung mga simpleng tao lang. So, ganun din po sa kanila. Hindi po kami tumitingin yun. Sabi ko nga kanina, kung kami management lang, why not, ba't hindi na lang kunin yung mga sikat na? We're willing to invest kahit magkano pa man yung gustong hingin ng artist sa amin na Lalo na yung mga sikat na, di ba? Minsan, ganun ang ginagawa. Lipat dito, lipat doon sa management. Depende, di ba? Parang kung, di ba, alam nyo naman yung nangyari before sa isang P-pop group, di ba, na kung saan in-establish ng isang foreigner, di ba? So, bago sila nakaalis doon, kailangan nilang magbayad dahil in-establish sila nito di ba? Etong foreigner nito, ito ang nagpasikat sa kanila
Pero nasa na sila ngayon, di ba? Nagsarili na sila. Well, so hopefully, dumating man kayo sa point na sumikat kayo or alam nyo kasi ang pagsikat nanggagaling yan mula sa inyo, hindi naman sa amin eh. Connection lang kami or tulong lang kami or kami lang yung magiging daan, 'di ba? Kasi ito lang, lagi nyo tatandaan, marami pang mas higit na mas magagaling kesa sa inyo. Nakatago sa bundok, nasa ilalim ng ng kung saan man, 'di ba? Pero ang pinakaano talaga doon is kung wala kayong connection, wala kayong pera na para pang showcase ng mga sarili nyo, ng mga talents nyo, hindi rin kayo sisikat. So, kailangan din talagang maging kumbaga tabla ang pagtulong natin sa isa't isa. Yung ibig sabihin, yung cooperation and coordination nyo, gagalingan nyo, sisipagan nyo, kami naman, we're willing to invest, gagastos kami, syempre, gagastosan namin kayo, di ba? Tulong-tulong lang tayo. So, yun lang po. Ano pa po, may next Thank you po, ma'am. Baka si Lynn po may follow-up. Is good na daw po. Ay, sa band members pala, nabanggit na yung engineer kanina na may kanya-kanya kayo. Lahat ba kayo may pamilya o yung iba dyan binata? Secret. Parang natakot sila doon sa tanong. Chill lang mga kuya. Kasi ang mga banda, hinihiyawan ng mga girls. Malay niyo pagsikat niyo. Actually po meron pong family. Ikaw kuya. Oo, meron po. Yung iba rin po sa amin. Meron na. So ilan lang ang binata? Bilangin na lang natin yung binata, baka mas madali. Ay parang wala. Yes po, lahat po kami pamilyado na po. Lahat Yes, na. po. Kasi si Yancy parang binata lang. May anak ka na? Ilan? Ang sipag. Sige. The other band daw. Padayon. Lahat po kami mayroong may mga anak na po. So, yung struggle niyan, nagsisimula kayo sa career nyo dito sa Manila. Yun po yung mahirap Tapos, sa... oo. Sorry to cut you off. So, paano yung mga asa-asawa nyo? Bali, Yung mga anak, baka hindi pa magreklamo yung asawa, sigurado. para sa amin, nagtitiwala naman puro sila sa amin. Pagka ganun ka talaga, lalaki ka, pag malulo ka talaga. Kapag ka, sa amin ngayon, nagtitiwala sa yung mga asawa namin, kaya okay lang na pumunta kami dito na walang problema sa mga asawa namin. Okay. Yung time apart, kuya, hindi mo na sinabi mag-girl ka dito. Ay, sorry po. Yung time apart na. Kasi syempre mahirap ang LDR, darling. Yes po. Ah, Yes po. Parang, yun po. Advance na mag-isip. si kuya, pag marami ka ng fans, lagot. Tingnan natin kung may tiwala pa. Charot! Salamat sa mga asawa namin. Biglang bumati. Thank you po, salamat. Sino pa magtatanong? Mga darling sila. Kay Yancy. Ano pang reaction mo? Like, may nagsasabi kasi na parang naikukumpara na yata kay disgustingly. Actually po marami Parang pong slow kayo sabi. ng vibes. Actually po hindi ko naman po masisisi yung ibang tao. Yung pimping. Tingin po nila parehas kami pogi o ano. Hindi naman nang iiwan ng... Hindi naman nang iiwan. Hindi po. Di po, pagmahal. Kay Ma'am Grace. Ma'am Grace, paano niyo po syempre of course, kapag talent ka kasi, parang you're expecting agad or parang i-manage ka ng maayos, may career, may racket or what. Ikaw po sa sarili niyo as producer, may pressure ba? Or paano yung style mo na para alam mo yun, yung isipin mo agad kung paano yung flow ng career nila na masasatisfy sila po sa po ninyo, pamamalakad.
Kasi sa akin, sa totoo lang, hindi naman kasi, ang pinaka-importante, bago mo kasi malaman na satisfied ka sa sarili mo, ang pinaka-importante doon is dapat isipin mo muna yung, yun yung palaging sabi nila, iisipin mo yung nasa paligid mo, kung masasatisfied ba sila sa ginagawa mo. Kasi, bago mo talaga, although baliktad tayo, kailangan ma-appreciate muna natin yung sarili natin bago ma-appreciate tayo ng iba. Pero sa mundo kasi natin ngayon, dahil lalo na sa mga social media, di ba? So, dito na lahat nagbabasa ang mga tao. So, ang nangyari dyan, lagi tayong nag-worry dun sa iisipin kasi ng iba. So, ngayon, actually, on our first journey dito sa industry ng entertainment, medyo pressure kami. Pero kung ngayon mo kami tatanungin, hindi kami magpapapressure sa paligid namin. Yun lang po yung masasabi ko, hindi kami magpapapressure. Ma-pressure na sila sa amin, kami hindi kami magpapapressure sa kanila. Pero ano po yung yung strategy niyo po para introduce yung talagang mga papasikat pa lang talaga na artist? Sa ngayon po, kumbaga, marami mang gumagawa po ng libro tungkol sa paano yumaman o paano ang pagyaman ng isang tao. So, ganun din po ako. Hindi ko rin po sasabihin. Hindi, joke lang. Ganito lang po yun. Sabi ko nga po, ang pinaka-importante sa lahat, kung ano man po yung naiisip namin na ikagaganda nila or kumbaga, yung mga tatahakin nila. Kasi iba-iba po yan, di ba? May rapper, meron pong banda, tapos may soloist, no? Like, nandito si Critico. So, nakakatapos lang po nung kanyang MV launch. Ganito po yan. Ang pinaka-importante po para sa amin, kailangan talagang yung ugnayan namin sa bawat artist. And at the same time, sabi ko nga po, yung tiwala lang po talaga. Yun lang ang pinaka-importante. Wala nang problemang iisipin. Walang pressure. Basta magtiwala lang din sa isa't isa. And hindi ko mo magtiwala lang sa isa't isa is hahayaan nyo na ang management na kumilos para sa inyo. Ang pinaka-importante is yung sarili nyo po muna ang tulungan nyo na sumikat. Sabi ko nga, kayang-kaya namin kayong pasikatin, di ba? Kayang-kaya namin kayong pasikatin, pero ang ang pinaka-POV doon, ang point of view natin doon, is karapat-dapat ka nga bang sumikat. Di ba po? Yun lang po. Thank you, Engineer. Sa band, paano din po yung adjustment nyo sa isa't isa? Like, kunwari may gig, is hindi po pwede yung isang member, kasi syempre kukunin kayo as band. Paano po yung ganong setup? Kunwari po, merong hindi po pwede. Will you sacrifice para dun sa isang member na hindi pwede? Or tatanggapin nyo pa din kahit hindi kompleto? Paano po ba ganun? Siguro po sacrifice po. Gumagawa po kami ng paraan para magkasama-sama pa rin kami sa isang gig. How about na pala? Parang ganoon din po sa amin. Kailangan ko magsakripisyo sa bawat isa. Maliban lang kung sa may accident gaya ng nangyari sa isang kabanda namin. Ayun po yung walang excuse na hindi valid na For everyone's knowledge po, ano pong ibig sabihin ng padayon? Kasi ako gets ko. Yung padayon is to continue po. Yun, isa po yung dialect sa amin na sila siya nagpili ng name namin, which is to continue. Yun po yung padayon. Thank you. Sa banda, kanino sinabi yung mga natatandaan kanina, yung love kita noon, hindi na ngayon, tapos yung tayo na lang, parang gano'n. Yes. Meron na ba kayo nasabihang tao ng mga gano'n na pwede share sa amin? Meron ba? Meron yung mga dating nagdaan sa buhay natin. Yung parang, siyempre, may mga tayong pinagdaanan. Binigay natin yung lahat, tapos akala natin sila na yung tamang tao, pero hindi pala. So, di ba? So, sasabihin lang natin na love ko siya noon, pero hindi na ngayon. Kung nasan man siya ngayon, doon na siya. Wala na po na. Okay, thank you.
yung tayo na lang sa sa partner ko po, no? Na sana kami na lang kasi sobrang crush ko. Napagtagumpayan mo naman. Yes po. Albo. Masungkit ko po. Tapos, halimbawa magsabi sila ng kanta na may mura. Parang gano'n. I-allow. Yung kanta na may mura, papayagan nyo ba sila na kumanta na may mura? Actually, okay lang din naman po eh. Depende naman po sa pag-accept ng tao yun eh. Lalo na kung paano yun dineliver and at the same time, yung buong kanta kasi, yun yung pinaka-importante dun eh, kung ano yung nilalaman. Minsan yan, may kanta na walang kakwenta-kwenta, di ba? Pero na-appreciate. So, minsan, kaya nilalagyan ng mura, for example, parang nagiging expression na lang, pero wala talagang ibig sabihin. Pero okay lang din naman po kung depende po dun sa kinukuha talaga ng storya ng kanta. Okay po. Kayo, mga banda, carry nyo yung kumanta na may mura. Para sa amin, pwede siguro kung sa dialecto namin gagamitin yung mura at least hindi alam ng talagang nila. Sample? Kaya tayo. Hindi, para sa amin, kung okay lang din sa management sa kailangan, walang problema po yun. Ayun po yun. Sa amin po kasi, hindi po pwede kasi kami pong lahat born again Christian po kami. Kaya hindi po kami naglalagay ng mura or ano man sa songs namin. Yung rapper natin. Ako pwede naman po. Pero patono. Patodo daw po, patodo. Okay. So, thank you. Thank you Good po. luck sa inyo. Thank you. Meron pa ba? Ewan ko ba kung gano'n TV? Alright, when there are no more questions, I would like to say thank you again to all of our artists. And of course to our friends and to all the media who made it here tonight. Maraming salamat po sa pagpunta ngayong araw. And again, congratulations, Senti Drama, Yanzi, and Patayan. We would like to also thank Boss Bar, our venue for today's event.